Kashunan Resort and Conference Center is a beachfront resort located in Amungan Iba, Zambales. It offers a relaxing getaway with various amenities, including an outdoor swimming pool, a restaurant, and recreational activities like mini golf, beach volleyball, and karaoke. The resort caters to families, corporate groups, and tourists looking for a peaceful retreat by the sea. It also serves as a venue for team building events, conferences, and special occasions. Mercado Resort. This is one of the best resorts located here in Amungan Iba, Zambales. Different varieties of pool for people to swim, complete with karaoke and mini houses that offer the best services and welcomes the people warmly with various amenities that help the community. La Farm in Sitio Olpoy, Amungan is a farm and agritourism destination in the municipality. It offers fresh produce, organic products, and an immersive farm of sunflowers for the visitors to experience. The farm focuses on sustainable agriculture and is known for its relaxing atmosphere and farming practices. It is a perfect place to enjoy nature and learn more about rural farming. Barangay Amungan in Iba, Zambales has an economy primarily dependent on fishing and tourism. As a barangay that has beaches, the main livelihood of its residents is fishing, with fresh fish and other marine products as their primary goods. Additionally, tourism significantly contributes to the local economy, especially through beach resorts such as Bakasyonan and Mercado Resort. In addition, the officials implemented programs like Coastal Cleanup on the 7th of December, year 2024 that further cleans the environment and makes fishing a much more easy thing to do. Magandang hapon po. Ako po si Aliyah May Soriana and may konting katanungan lang po kami para sa inyo po. Okay, so, ayan po, muli bago ko po sagutin ang kanilang katanungan, ako po si board member Kuya Carl, tinatawag po Kuya Carl ng Lalawigan ng Zambales. So, dito po, siguro hindi lang sa pangbarangay o pangbayan, siguro para sa akin, para mas malaman ng mga kabataan o ng mga tao kung ano ang suliranin o common problems ng kabataan ng lalawigan ng Zambales, kasi po ako ay isang provincial SK chairman o SK Federation President ng buong lalawigan. Ang pinaka-common problem po talaga natin is it's all about budget. Kasi po dito po sa lalawigan, wala po tayong pinaka-funds para po sa mga projects and programs na pwede nating i-conduct sa lalawigan ng Zambales. At the same time, sa pangbayan naman po, ganun din. Kaya lang po talagang nandiyan po ang ating governor, nandiyan ang ating mayor na talagang sinusuportahan po tayo sa lahat ng programa na ating pong ginagawa sa lalawigan ng Zambales at sa bayan ng iba. Ang common problem naman po dito po sa bawat barangay, dahil po iba't iba po yan iba't ibang problema ang problema ng mga kabataan, dahil hindi po pare-parehas ang funds ng bawat kabataan sa lahat po ng barangay dito sa 230 na barangay na meron po tayo sa lalawigan ng Zambales. So, ang pinaka-common problem po natin talaga dito is how to gather the youth and kung paano po natin may implement ang bawat project or bawat programs na gusto po nating i-conduct sa bawat bayan po natin or bawat barangay. Dahil nga po hindi lahat ng projects or programs na pwede po natin gawin ay magagawa po natin. Dahil po ang budget
na meron po tayo is 10% lang po from the barangay fund. Ayun po. So, in terms of barangay projects, so nakikita naman po natin ng ating barangay dito po sa Barangay Amungan ay talagang nakasuporta po sa Sangguniang Kabataan. Pero po talagang ngayon, dahil po ang SK Fund po natin sa buong lalawigan ng Zambales ay nakaseparate na po sa Barangay Fund. So si Barangay po ay talagang hinahayaan na isang Sangguniang Kabataan na gumawa ng sariling programa, gumawa ng sariling proyekto, gumawa ng sariling aktibidad para po sa kabataan ng bawat barangay. Kaya po si Sangguniang Kabataan ay parang barangay captain na rin po ng mga kabataan natin dito po sa barangay, sa bawat barangay, hindi lang po sa Barangay Amungan. Dahil po, yan po ang isang challenge ngayon sa bawat Sangguniang Kabataan na meron po tayo. Dahil nga, ang account po ng bawat SK ay talagang nakaseparate na sa Barangay Fund. Kaya po si Kapitan, hinahayaan na po si SK Chairman na gumawa ng sariling programa. Kaya po lahat naman po ng programa, feeling ko naman, lahat po ng barangay ay talagang sinusuportahan po nila ang bawat SK Chairman o SK Council po na meron po sila sa kanilang barangay. Yan po, actually number one issue din po natin yan sa Sangguniang Kabataan. Kung paano ba natin may iwas ang kabataan sa bisyo, paano ba natin may iwas ang kabataan sa mga masasamang gawain. So meron po tayong mga programa in terms of sports, meron po tayong ginaganap na laging taon-taon na tinatawag po nating Summer League kung tawagin, upang maiwas po natin ang mga kabataan natin sa mga masasamang bisyo, especially yung pag-vape, pag-iinom ng hindi dapat inumin, pag-take ng hindi naman dapat i-take. Kaya po ngayon dito po sa amin sa ating Barangay Amungan, very thankful po ako and grateful ako sa lahat ng kabataan. Bakit po? Kasi po dito sa aming barangay, ipagmamalaki ko lang, lahat po ng kabataan dito ay nakikisama at nakikisa po talaga sa lahat ng programa po na meron tayo. For example, ngayon po, ang ating gym na meron po tayo dito sa ating barangay, dati po ang mga kabataan natin kung saan-saan lang natin nakikita. Ngayon po natutuwa ako dahil lahat ng kabataan pumapasok po sa ating e-library upang magpalista, upang gamitin ang ating gym na ginawa po para po sa mga kabataan dito po sa Barangay Amungan. Kaya po sa mga SK Chairman na nandiyan dyan, dahil po alam naman natin na si Kuya Carl ang SK Chairman ng buong Zambales o SK Federation President, piliin po natin kung ano makakabuti sa mga kabataan. Piliin po natin kung ano may iwas natin sa mga kabataan na hindi po nila dapat puntahan. At iiwas po natin ang mga kabataan sa alam naman po natin na hindi po sila doon o dapat na hindi nila dapat gawain. Kaya po, itong Barangay Amungan po namin, talagang ito po, we set a standard kung paano ba maging isang leader. We set a standard kung paano ba dapat i-conduct ang mga programa sa lahat ng pwede nating gawin. At ito pong barangay namin ngayon ay lahat ng imposible ay nagiging posible po. Dahil po yan sa pagtutulungan, pagkakaisa at siyempre sa pagbabahagi po ng galing at kalaman. Maraming salamat. The Health Center in Amungan, Iba, Zambales. These government-run facilities provide essential healthcare services, including medical consultations, maternal care, immunizations, and public health programs. They serve as primary care providers for local residents, focusing on preventive and basic medical services. Magandang hapon po. Ako po si Charlene May Iresia at meron po ako mga tanungan po sa inyo. Ang mga common issues sa barangay, health issues ay tungkol sa mga sakit na ngayon sa kasalukuyan, kasalukuyang ngayon ang mga midwife namin at nurses nag-lecture sa school kasi nasa tayo ngayon. Mayroon tayong dalawang measles ng positive sa isang lugar, sa Barbara. Tapos sa atin dito sa Amungan may foot and mouth disease din. Mayroon ding Tapos yung dengue. Tapos kaya yun ngayon ang tinututukan ngayon. Kaya ang dapat dyan sa mga yung mga bata natin na wala pang bakuna tungkol sa measles, dapat pabakunahan sila. Tingnan yung mga bata na kulang pa sa bakuna at dadalhin dito sa health center at bibigyan sila ng vaccine. Tapos, yung isa pang yung tungkol sa family planning,
Marami nagpa-family planning naman dito ngayon. Ang mga namin contraceptives ng family planning ay pills, injectable, yung BLPA, injectable, tapos yung condom, mayroon din condom. Mayroon pang bago ngayon, panibago yung implant na good for 3 months. Oh. Ino-offer namin yan sa NIP, yung national immunization talaga, yan ang number 1 immunization sa mga bata. Dapat kompleto yung mga bata ng first, second doses na mga vaccine nila. Yung magsimula ka sa 1.5 months, tapos yung pang 9 months measles na yun, tayo measles na. After 9 months, 1 year naman yung MMR. Tapos another 2 years na naman. Yun ang mga ino-offer na ngayon yung sa vaccine. Ayun, deworming pa. Tapos bibigay kami ng vitamin A sa mga batang 0 to 59 months. Yung mga hindi kayang makapag meron namang libreng gamot. Yung katulad sa maintenance sa mga senior, libre yun dito. Galing bigyan sa RHU, DOH, papasa dito sa amungan. Yun ang binibigay sa mga at saka yung mga may symptomatic ba ng mga pasyente sa TB, no? Kaya hinihikayat sila na sputum sila, examine sa sputum, tapos x-ray. At pag napatunayan na positive sila, libre din ang gamot. Galing din sa RHU. Kung 6 months silang gamutin, 3 months, 1 year, libre yun. Magandang hapon po ate. Ako po si Aliyah May Soriana and may konting katanungan lang po kami para sa inyo. Para po sa akin, ang malaking hamon po na kinakaharap ng barangay ngayon is yung mga basura po na nakakalat. Kasi po minsan po yung mga tao, yung mga basura po is hindi po siya nakasegregate na maayos. And yung iba po nakakalat na lang. Sumasapat naman po siya sa akin kasi yung iba pong kailangan ng mga kabataan niya, katulad sa mga school works po, is naibibigay na din naman nila. Makakatulong po kami, tayo as a kabataan po, na suportahan yung barangay sa pamamagitan ng kahit sa simpleng pagtulong na po, katulad ng paglilinis na alam natin na makakatulong. Yun lang. The Tanod headquarters is the main station for Barangay Tanods, the local community patrol officers of the barangay. It serves as a base for coordinating peacekeeping efforts, organizing patrols, and handling minor disturbances before involving the police. The headquarters is usually located near the barangay hall for easy access to officials and resources. Magandang hapon po, ako po si Charlene May Ercia at ito mga tinatanong ko po sa inyo. Yun. Sa barangay kasi meron tayong barangay health center. Maraming barangay wala silang barangay health center, kaya unang-una si CAP ang pinagpokusan niya ay magkaroon ng health center sa ating samungan para matugunan yung mga pangkalusugang problema na kinakaharap. Una sa mga bata, yung programa ng ating gobyerno para sa mga bata, sinusuportahan natin sila. Nagpo-provide tayo ng sakyan sa mga barangay health workers, tapos ng mga vitamins, tapos nagbibigay din ng food, pagkain at merienda sa kanila kapag nag-iikot sila sa barangay natin. Yun yung mga ilang mga suporta na ginagawa ng barangay. Tapos taon-taon meron ding medical budget for medical procurement at budget para sa mga manilalaan natin para sa mga bata na ginagamit naman natin taon-taon.
para sa mga programs natin sa mga bata, matanda. Dito sa barangay din may mga libreng gamot, ganyan, nagre-request tayo from munisipyo at provincial government. Yun. Una, kasi sa panahon ngayon marami na talagang trabaho ang mga health workers natin. Isa, nagbigay tayo sa barangay health workers natin, center natin ng computer para yung kanilang pag-encode sa mga details ng mga tao sa ating barangay maging madali. Binigyan din natin sila at nagkaroon sila ng wifi para yung pag-submit nila ng mga reports patungkol sa kalusugan ay maging madali din. Tapos sa ibang mga aspect naman, si Kapitan yearly nag-increase na yung honorarium ng mga barangay workers natin para kahit paano ay mabigyan sila ng dagdag sa kanilang kinikita. Yun naman yung mga pagtulong sa kanila. Tapos kung ano pang mga kinakailangang support, ang barangay naman laging nandyan para sa kanila, para sila itulungan. The e-library in Amungan, Iba Zambales, is located at the Barangay Plaza. It is a newly constructed building designed to provide students with modern and innovative learning resources. The facility aims to support digital education and research by offering access to various academic materials and technology-driven learning tools. The multi-purpose building in Barangay Amungan, Iba Zambales is a construction project under the Department of Public Works and Highways or DPWH that will build multi-purpose facilities. These facilities is intended to serve various community functions, likely including meetings, events, and public gatherings. Barangay Plaza. A barangay plaza is a center public space in barangay, especially here in Barangay Amungan. It serves as a venue for community gathering, event, and recreational activity. Fiesta and gathering or meeting also takes place here, usually administered by the administrative on a barangay. Barangay Amungan has implemented tons of programs that increase the welfare of the people in the community in every aspect. From the past years, the barangay built a gym for the people to use and hang out, further increasing the health and social aspect of the community. Plaza Mercado, one of the community space wherein they offer a variety of facilities like Value Mart, Sari Sari Store, School Supply Store, and John John Chicken, which all of these store offer a variety of service that help the community. San Isidro Catholic Chapel, located in Amungan, Iba Zambales, is a historic Catholic chapel dedicated to San Isidro Labrador, the patron saint of farmers. The church serves as a significant religious and cultural landmark in the municipality, reflecting the deep faith and devotion of the local community. Its architecture blends traditional and modern elements, creating a solemn and welcoming atmosphere for the residents. Every May, the chapel plays a central role in the Feast of San Isidro, a vibrant celebration featuring processions and festivities honoring the saint. Sa pangarap, edukasyong yaman.
Last year, the barangay has been awarded the 2024 Seal of Good Local Governance for the Barangay Amungan, showcasing the proper governance of the barangay and its great attributes to the community.